Kung isa ka sa mga Pilipinong mahilig kumain ng tilapia o mahilig magbenta nito sa palengke, kailangan mo talagang panoorin ito. Pero bago ka magpatuloy, alamin mo muna ito. Hindi lang basta pagkain ang tilapia. Dahil ang isang simpleng tinik ng tilapia, kapag hindi mo naingatan, ay maaaring maging dahilan ng pagkawala ng iyong daliri, kamay o kahit paa sa loob lamang ng ilang oras. Hindi kwentong bayan ito, may tunay na pangyayari. Ngayon, sasabihin ko sa iyo ang buong katotohanan tungkol dito. Simulan natin sa isang tunay na karanasan. May isang pasyenteng nahagip lamang ng tilapia sa binti habang namimili sa palengke. Mabilis siyang dinala sa ospital. Binigyan ng mataas na dosis ng antibiotics. Pero hindi pa rin naligtas. Kinailangan pang putulin ang kanyang binti. Isang simpleng hagip lang ng tilapia scale, naging amputation. Ngayon, pag-usapan natin kung bakit ganito kabilis at kalubha ang pinsala. Ayon sa mga doktor, maraming tao na naospital o namatay dahil sa pagkakahagip lang ng tilapia. Kaya lang natin naiisip na kwentong bayan lang ito dahil hindi natin kilala ang eksaktong dahilan. Ang totoo, kapag ang tilapia scale ay nasa maruming tubig, nagkakaroon ito ng bakterya na tinatawag na Vibrio vulnificus. At kapag tumagos ito sa balat mo, mabilis itong nagiging flesh-eating bacteria. Ngayon, pag-usapan natin ang isa pang totoong pangyayari. Isang lalaki ang naglilinis ng tilapia bandang 9:00 ng umaga. Nasugatan siya sa daliri ng singsing habang nililinis ang mga tinik. Sa una, hindi niya ito pinansin. Simple lang naman ang sugat, pero pagsapit ng tanghali, nagsimula ng manlamig ang buong daliri. Pagsapit ng 2:00 hanggang 3:00 ng hapon, namamagana at napakasakit. Kinabahan na siya at dinala sa isang ospital sa Pampanga. Sinabi ng doktor, huli na para iligtas. Pinutol ang kanyang daliri. Wala pang 12 oras ang lumipas mula sa unang sugat. Ngayon, bakit ganoon kabilis? Ayon sa mga doktor, ang bakteryang ito ay napakalakas. Kaya kahit maagap kang bigyan ng antibiotics, maaari pa ring lumaganap ang impeksyon. Kaya kung tinamaan ka ng tinik ng tilapia at bigla mong naramdaman ang panlalamig o pananakit, huwag mo ito ipagwalang bahala. Agad kang magpatingin sa doktor. Ngayon, pag-usapan natin kung sino ang mas dapat mag-ingat. Kapag ikaw ay may diabetes o autoimmune disease, mas mabilis at mas mapanganib ang epekto ng bakteryang ito sa iyo. Kaya kung mahina ang iyong immune system, mas kailangan mong mag-ingat at agad magpatingin kapag may tinamaan kang tilapia scale, kahit sa tingin mo ay maliit lang na sugat. Ngayon, hindi lang ba tilapia ang may ganitong panganib? Hindi lang tilapia. Pwede rin itong makuha mula sa isda na may tinik, hipon at kahit oysters, lalo na kung ito ay medyo hilaw pa. Kaya kung ikaw ay naglalakad sa brackish water, o kung saan magkahalo ang tubig tabang at tubig alat, mag-ingat rin sa mga posibleng sugat. Ngayon, paano natin ito maiiwasan? Narito ang mga dapat tandaan. Una, kapag naglilinis ka ng tilapia o anumang isda, magsuot ng makapal na guwantes upang maiwasan ang pagkakahagip. Pangalawa, kung nasugatan ka at may mahinang resistensya o kaagad mong naramdaman ang kakaibang pananakit sa loob ng 1 oras, agad kang magpatingin sa ospital para mabigyan ng gamot. Pangatlo, kapag nasugatan sa paa habang naliligo sa dagat o brackish waters, umiwas muna sa ganitong tubig hanggang gumaling ang sugat. Pang-apat, hugasan agad ang sugat at lagyan ng povidone-iodine para makatulong sa disinfection. At kung sa loob ng 1 oras ay bumigat pa rin ang pakiramdam, agad kumonsulta sa doktor. May isa pang payo ang mga doktor na hindi medical, kundi common sense lamang. Kung ikaw ay hindi bihasa maglinis ng tilapia, mas mabuting ipalinis na lamang ito sa nagtitinda. Dahil sila ang mas may karanasan at mas may iwasan ang aksidente. Kung sakaling masugatan ng tindera, mas maganda pa rin, kesa ikaw ang biktima na hindi bihasa sa paglinis nito. Ngayon, dumating tayo sa isa pang malaking tanong. Ligtas pa ba kumain ng tilapia? Ayon sa mga doktor, ligtas pa rin. Ito ay may vitamin D3, niacin, vitamin B12 at potassium.
na mabuti sa puso. Pero may isang bagay na dapat mong malaman. Ang tilapia ay may mataas na omega-6 kumpara sa omega-3 na naglilikha ng inflammation sa katawan. Kahit mas mababa ang saturated fat nito kaysa baboy, mas mataas pa rin ang omega-6 nito kumpara dito. Kaya kung gusto mong maging mas malusog, mas mainam pumili ng ibang isda tulad ng bangus na mataas sa omega-3. Kung gusto mo ng mas mura pero malusog na alternatibo, maaari ring pumili ng galunggong basta't hindi ito ipiprito kundi isa-steam. Kaya sa susunod mong hawakan ng isang tilapia, sa palengke man ito o sa kusina mo, alalahanin mo ang mga kwentong ito. Ang batang lumaki sa pagbebenta ng tilapia, ang may bahay na naglinis lang ng isda tuwing umaga, ang lalaking nasugatan ng isang maliit na tinik na nagtapos sa pagkawala ng isang bahagi ng kanyang katawan. Hindi ito kwentong nakakatakot lang para sa views. Ito ay babala para protektahan ang iyong sarili at ang iyong mga mahal sa buhay. Kaya sa susunod, magsuot ng guwantes, maging maingat. At kung may sugat na bigla mong pinaghihinalaan, huwag maghintay. Dahil sa oras ng ganitong impeksyon, ang bawat minuto ay may bigat. Alam mo na ba ito? May kakilala ka bang nagkaroon ng ganitong karanasan? I-comment mo sa baba at ibahagi ito sa iyong mga mahal sa buhay para malaman din nila. Huwag kalimutang mag-subscribe para sa iba pang importanteng impormasyon.